Noong 1959 ay makikita na nasa eskwelahan si Lucinda at habang naglalaro ang ibang mga bata ay may naririnig siyang bumubulong sa kanya. Pagkatapos ng kanilang recess ay tinawag na sila ni Teacher Taylor ngunit hindi pa din kumikilos si Lucinda. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang klase na bukas ay magkakaroon sila ng competition kung saan ay magdodrawing ang mga estudyante ng isang picture kung ano ang pinaniniwalaan nila na mangyayari sa darating na panahon, kaya tuwang-tuwa ang lahat na magdrawing ng mga bagay maliban kay Lucinda, na may bumubulong sa kanya na punuin niya ng mga number ang kanyang papel, at nang matapos na ang oras ay kinuha na ni Teacher Taylor ang lahat ng mga drawing, at inilagay niya ang lahat ng mga ito sa isang time capsule na bubuksan pagkaraan ng 50 years. Nang sumunod na araw sa opening ng William Dawes Elementary School ay ibinaon na ng principal ang time capsule, at pagkaraan ng 50 years ay mga apo na nila ang maghuhukay nito, at matapos may baon ang time capsule ay napansin ni Teacher Taylor na biglang nawala si Lucinda sa kanyang kinatatayuan, kaya't hinanap siya ng ibang mga staff sa buong eskwelahan. Bumaba ng hagdanan si Teacher Taylor at nakarinig siya ng ingay sa likod ng isang pinto. At nang buksan niya ito ay nakita niya ang takot na si Lucinda na puro dugo sa kanyang mga kamay, at nagsulat siya ng ilang mga number sa pader gamit ang kanyang mga daliri, at ito ang natirang mga number na hindi niya naisulat nung isang araw. At pagkatapos ay sinabi niya kay Teacher Taylor na patigilan muna po ang mga bumubulong sa akin, at makaraan ng 50 years sa kasalukuyan ay nahirapang kontrolin ng astrophysicist na si John ang kanyang depression dahil sa pagkawala ng kanyang asawa. Mayroon din siyang isang anak na lalaki na si Caleb na nahihirapan ding makamove on. Kinabukasan sa school nila Caleb ay inannounce ng kanilang principal ang unveiling ng kanilang 50-year-old legacy, ang time capsule. Tinawag niya si Teacher Taylor upang pasimulan ito, at nang buksan na ang capsule ay nakatanggap ang bawat mga bata ng isang envelope, at natanggap ni Caleb ang sulat mula kay Lucinda, at nang buksan ay nakita niya ang mga number imbes na drawing na kagaya ng iba. Habang tinitingnan niya ang papel ay nakarinig siya ng mga bulong, at napansin niya na parang may isang lalaki na nakatingin sa kanya ngunit bigla din itong nawala, at sa bahay ay nagpaalam siya na matutulog siya sa bahay ng kanyang isang kaibigan. At habang nag-uusap sila ay nakita ni John ang papel na nakuha ni Caleb, at nang patulugin na niya si Caleb ay nagtaka siya sa mga nakita niyang number na nasa papel, at aksidente niyang napatungan ito ng kanyang baso, kaya't nagkaroon ito ng tubig na bumilog sa ilang mga numero, at isinulat niya ang number na iyon sa isang whiteboard, kaya't agad niyang napagtanto na ang ibig sabihin pala nito ay September 11, 2001, at ito ay ang pag-atake sa Twin Towers sa New York City na pumatay ng 2,996 na mga tao. Ngunit naisip niya na baka nagkataon lang ito, kaya't sinulat niya ang lahat ng mga numbers sa whiteboard upang mag-imbestiga. Pagkatapos ay nalaman niya na ang listahan ay naglalaman ng magkakaparehong mga bagay, mga petsa, mga taon at mga buhay na nawala sa mga trahedya na nangyari na, gaya ng mga pagsabog, pagbagsak, lindol at iba pa, at nakalista ang mga ito sa pagkakasunod-sunod na nangyari mula noong 1959. Binilugan niya ng pula ang date para sa mga trahedya at blue naman para sa bilang ng mga namatay, ngunit may ilang mga numbers ang walang mga bilog na hindi niya lubos maisip kung ano ang ibig sabihin, kaya't nang sumunod na araw ay kinausap niya ang kanyang kasamahan na si Phil tungkol dito, at ipinaliwanag niya na ang bawat mga set ng mga numbers ay tumutugma sa isang major disaster at sa mga buhay na nawala. At ang mga prediction ng mga numbers ay mga pare-pareho, at sinabi ni John na mayroong 3 set pa ng mga numbers na hindi pa nangyayari, at ang isa sa mga ito ay nagpapakita na may 81 na tao ang mamamatay bukas. Ngunit ayaw maniwala ni Phil at sinabi niya na isang kabaliwan lang ito, at maaaring nagkataon lang ang mga numbers, dahil may mga hindi nabilugan sa papel na tila wala namang kahulugan. Naghanap pa din ng mga detalye si John at pinuntahan niya si Teacher Taylor upang ma-verify niya ang authenticity ng sulat, at sinigurado naman ni Teacher Taylor na iyon nga ang original na sulat, at sinabi din nito na sumulat si Lucinda ng dugo sa pader pagkatapos ibaon ang capsule at ang mga kakaibang nangyari noon. Sinabi ni John na gusto niyang makilala si Lucinda ngunit patay na pala ito ng dahil sa pagka-overdose. At sa bahay habang tumatawag ay nakakita siya ng 2 kakaibang mga lalaki na huminto sa kanilang tapat, at pagkatapos ay binigyan nila si Caleb ng isang bato nang hindi man lang nila kinakausap ito, kaya't natakot si John at sinabi niya sa anak na huwag kang lumalapit sa hindi mo naman kilala. At habang nagsisearch siya tungkol sa pagkamatay ni Lucinda ay bigla siyang ginulat ng kanyang kapatid na babae na si Grace. Gusto ni Grace na puntahan ni John ang kanilang ama dahil matagal na niyang hindi kinakausap ito. Payaw ni John dahil napaka-relihiyoso ng kanyang mga magulang samantalang siya ay isang atheist. Kinabukasan ay na-traffic siya nang susunduin na niya si Caleb, at pagtingin niya sa GPS ay napagtanto niya na ang hindi niya nabilugan na mga number ay tumugma sa lugar kung saan mangyayari ang trahedya, at nandoon din siya sa eksaktong lugar na iyon.
at bumaba siya sa kanyang kotse upang malaman niya kung bakit nagkaroon ng traffic, at habang kinakausap niya ang pulis ay nangyari na nga ang prediction, at biglang bumagsak ang isang eroplano sa lupa, at nasunog at mga namatay ang ilang mga tao habang tinutulungan niya ang mga ito. Pagka-uwi ay hindi talaga siya makapaniwala sa nangyari kanina, at nakita niya sa online na may 81 na mga tao ang namatay sa trahedyang iyon, at ng gabing iyon ay may isang misteryosong lalaki ang pumasok sa kwarto ni Caleb. Nang magising si Caleb ay ipinakita sa kanya nito ang isang revelation ng pagkawasak ng lahat habang nagtatakbuhan ang mga hayop para sa kanilang mga buhay, at nagsisigaw si Caleb sa takot kaya't agad siyang pinuntahan ni John. Nakita niya din ni John ang lalaki sa labas kaya't hinabol niya ito ngunit bigla naman itong nawala. Kinabukasan ay nagpakilala sila ni John kay Diana na anak ni Lucinda sa isang museum, at sinabi niya dito na kaya siya nagpakilala ay upang magtanong tungkol sa ina nito. Ngunit nainis si Diana nang mabanggit niya si Lucinda, at sinabi ni John na nagkakatotoo ang mga prediction ng iyong ina, at dalawa na lang sa mga ito ang natitira, at ang kanyang pinakahuling prediction ay mangyayari na pagkatapos ng ikatlong araw sa October 19, at may 31 mga tao ang mamamatay dito at kailangan ko ang tulong mo. Ngunit nilayasan pa din siya ni Diana, at sa bahay ay nabalita na may posibleng pag-atake ng mga terorista, at hinanap niya ang lugar kung saan mangyayari ito gamit ng GPS coordinates. At nakita niya na mangyayari ito sa isang subway station, kaya't agad niyang sinabi ito sa mga pulis. Pagkatapos ay nagpunta siya sa subway station at hinabol niya ang isang lalaki na sa palagay niya na ito ay isang terorista, at nang sundan sila ng isang pulis ay nalaman nila na isa lang pala itong magnanakaw. Pagkatapos ay nadiskeril ang isang train kaya't nagkagulo ang lahat upang makaligtas, at madaming namatay sa aksidenteng iyon kaya't nangyari na naman ang prediction ni Lucinda. Ipinakita ang mga nakaligtas kasama na si John at nagdatingan na din ang mga pulis at mga bumbero. Pagka-uwi ay laking gulat niya nang makita niya si Diana at ang anak na babae nito, at sinabi nito sa kanya na ang huling sakuna na natitira sa listahan ay sa October 19, ang araw na sinabi sa kanya ni Lucinda kung kailan siya mamamatay. Ayaw na ayaw ni Diana na mapag-usapan ito dahil ayaw niya talaga ang ideya na malalaman ng isang tao kung kailan siya mamamatay.